Nagsisimula ang kwento sa itaas ng mga ulap, kung saan lumilipad ang isang gintong baston hanggang sa lumapag ito sa kamay ng isang mandirigmang mukhang unggoy, walang iba kundi si Monkey King. Siya ang maalamat na mandirigmang hindi matatalo sa bakbakan, at ang tunay na may-ari ng mahiwagang gintong baston. Hinding-hindi nila kayang matinag sa labanan si Monkey King o si Sun Wukong, dahil nag-uumapaw ang lakas nito basta't hawak niya ang kanyang mahiwagang sandata. Makikita natin ang dagsa ng mga kawal na sunod-sunod na sumusugod sa kanya, pero para sa kanya, tila laro lang ang lahat. Mapapansin ang mga ngiti sa kanyang labi na nagpapakitang sisiw lang sa kanya ang buong digmaan. Pero panaginip lang pala ang lahat nitong lalaki. Siya si Jason Triptychis, ordinaryong teenager na naninirahan sa South Boston. Makikita nating simple lang ang kanyang buhay. Ang kanyang kwarto ay punong-puno ng mga poster ng mga karakter mula sa mga pelikula tungkol sa martial arts at kung fu dahil ito ang kanyang hilig, ang paulit-ulit na manood ng mga lumang pelikula tungkol sa karate. Pumunta itong si Jason sa kakilala niyang matanda na si Hop. Pagpasok niya sa pamilihan, kitang-kita na napakalapit na talaga ng dalawa sa isa't isa. Agad na naghanap si Jason ng mga paborito niyang pelikula ng sining ng pakikipaglaban, at biniro pa siya ni Hop na pumili ng magandang palabas para naman daw makapamingwit na siya ng babae. Pero habang naghahanap, aksyong nakasilip itong si Jason sa isang nakatagong silid. Dahil bahagyang nakabukas ang pintuan nito, tila tinatawag siya nito kaya bigla siyang naging seryoso at pumasok sa loob. Pagpasok niya, nakita niya ang gintong baston na nasa sahig lang, kaya agad niya itong kinuha. Tinitigan niya itong maigi dahil tila nagustuhan niya ito at naging mausisa. Manghang-mangha ang ating bida dahil kamukhang kamukha ito ng baston na nasa kanyang panaginip. Bigla namang sumulpot ang matanda at sinabing imbakan lang ang silid na iyon sabay bawi sa baston. Tinanong ni Jason kung saan ito nakuha, at ayon kay Hop, narito na ito sa kanila simula pa noong nagbukas ang kanyang lolo 100 taon na ang nakalilipas. Ibinabalik ng matanda ang gintong baston sa taguan nito habang sinasabing naghihintay lang ang sandata sa lalaking kukuha nito para ibalik sa tunay na may-ari. Ang tatay ng matanda na tagapagbantay ay naghintay ng matagal. Ipinaliwanag naman ni Jason ang estilo ng gintong baston na katulad ng ginamit ng 13 monghe para iligtas ang emperador ng Tang. Sinabi ni Jason na nakita na niya ito noon at talagang kaparehong-kapareho ng nasa panaginip niya. Pero sumagot ang matanda na baka nasobrahan lang daw siya sa kapapanood ng mga palabas tungkol sa pagkain sa Hong Kong. Pinaalis na siya sa silid at bibigyan na lang siya ng mga magagandang pelikula ni Bruce Lee na mura lang. Lumabas si Jason sakay ng kanyang bisikleta, at doon ay nakausap niya ang isang babaeng kapareho niya ng lahi. Nagtanong ang babae kung anong ginagawa niya sa Chinatown, at sumagot naman si Jason na tungkol ito sa kung fu. Napangiti na lang ang babae at tinanong kung seryoso ba talaga si Jason. Sabi naman ni Jason, hindi na dapat pag-usapan iyon dahil labas na iyon sa alituntunin ng kung fu. Ngunit biglang may lumapit na grupo ng mga lalaking siga. Pinagtitripan si Jason ng pinuno nilang si Lupo. Maging ang kanyang bisikleta ay hindi nakaligtas sa panlalait ni Lupo. Pagkatapos ay pinakialaman ang kanyang mga biniling pelikula ng kung fu mula sa tindahan ni Matandang Hop. Isa-isang nilait ang mga pelikulang ito. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil pinagtutulak na si Jason ng mga lalaki. Bigla namang sinabi ng babae na marunong si Jason mag-kung fu, kahit ang totoo ay wala naman siyang alam dito at ang panunood lang ang kanyang hilig. Hinamon agad siya ni Lupo na magpakita ng galing kaya naman sinampal-sampal siya nito. Kinalaunan, sinipa siya ni Lupo ng napakalakas kaya napaupo si Jason sa sobrang sakit. Nadiskubre naman ng isang miyembro ni Lupo na malapit si Jason sa matandang si Hop na nagbebenta sa tindahan ng mga pelikula. Dahil alam nilang may pera ang matanda, tinakat siya ni Lupo na kailangang dalhin sila ni Jason sa tindahan ni Matandang Hop. Labis ang pag-aalala ni Jason, pero dahil marami sila, wala siyang ibang magawa. Nakarating na sila sa pamilihan ni Matandang Hop. Sabi ni Jason, gabi na at baka nakauwi na ang matanda, pero walang pakialam si Lupo at inutusan pa rin siyang magpatuloy. Pagkatok ni Jason sa pintuan, naroon pa pala si Matandang Hop. Nang malaman niyang si Jason pala ito, agad niyang binuksan ang pintuan. Akala ng matanda ay bibili na naman ng pelikula si Jason, hindi niya alam na may grupo ng mga siga na nakasunod dahil hindi na gaanong malinaw ang paningin ni Hop. Pagkapasok nila, naramdaman ni Matandang Hop na may ibang tao pang pumasok maliban kay Jason. Akala niya ay mga kaibigan lang ito ni Jason. Pero biglang sinigawan ni Lupo ang matanda at pinipilit na ilabas ang lahat ng kanyang pera. Naawa si Jason sa kalagayan ni Hop habang ang mga kasama ni Lupo ay abala sa paghahanap kung nasaan ang mga salapi. Nang mahanap na ng isa sa mga lalaki ang pera,
Bigla siyang hinampes ni matandang Hap sa likod gamit ang gintong baston. Sa sobrang galit, bumunot ng baril si Lupo at binaril ang matanda. Natomba si Hap sa bisig ni Jason habang hawak ang gintong baston. Nataranta ang mga kasama ni Lupo sa nangyari. Dahil nag-aagaw buhay na ang matanda, ibinigay niya kay Jason ang gintong baston at inutusang dapat itong maibalik sa tunay na may-ari. Hinabol ni Lupo si Jason dahil saksi ito sa kanyang krimen. Malayo ang tinakbo ni Jason hanggang sa makaakyat siya sa tuktok ng isang gusali habang nakabuntot pa rin ang grupo ng mga siga. Nakarating si Jason sa dulo at wala na siyang matatakbuhan. Tinangka ni Lupo na takutin si Jason at pinalalabas na wala itong nakita sa nangyari. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jason at ng iba pang kasama nito, pero hindi na nakikinig ang kanilang pinuno dahil sa tindi ng kanyang galit. Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang gumalaw ang gintong baston na hawak ni Jason. Napuwersang umatras si Jason dahil sa kakaibang kapangyarihan ng baston, hanggang sa mawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog mula sa itaas ng gusali pababa. Himalang nabuhay si Jason pagkatapos ng nangyari, ngunit napadpad siya sa isang maliit na bahay kung saan siya iniligtas at tinulungan ng mga tao sa sinaunang Tsina. Napunta pala siya sa sinaunang panahon. Ang gintong baston na hawak niya sa kanyang mundo ay naroon pa rin sa kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala na nakarating siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nagtanong siya sa isang lalaki kung nasaan siya dahil wala siyang matandaan matapos siyang mahulog. Sumagot ang lalaki na akala nila ay patay na si Jason nang matagpuan nila ito. Nang tumingin si Jason sa malayo, nakita niyang may dumarating na maraming kawal. Ang mga tao sa lugar ay nilulusob ng mga kawal langit, donorikip ang iba at ang ilan naman ay pinapatay. Nakita ng isang kawal si Jason kaya agad siyang hinabol para makuha ang gintong baston. Naabutan si Jason ng mga kawal at napalibutan siya ng mga ito. Sa gitna ng gulo, may isang lalaking lasing na nakasakay sa kabayo. Gusto ng mga kawal na makuha ang gintong baston mula kay Jason. Lumapit ang lasing na lalaki sa kanila at sinipa siya ng isang kawal, pero nauwi ito sa pakikipaglaban. Kahit lasing, naubos niyang patumbahin ang mga kawal langit. Napansin ng lalaki ang hawak ni Jason na gintong baston at kinausap niya si Jason sa wikang Tsino kaya hindi sila nagkaintindihan. Nag-Ingles na lang ang lalaki dahil hindi daw nakikinig si Jason sa kanya. Nang makita ni Jason na may aatake na kawal sa likuran ng lalaki, sumigaw siya kaya napatumba ang huling sundalo at agad na tumakas ang dalawa. Nakarating ang dalawa sa isang kainan at dito nalaman ni Jason na ang lasing na lalaki ay si Luyan, isang manlalakbay. Ayon kay Luyan, si Jason ang tanging susi para maibalik ang mahiwagang baston kay Monkey King at matapos na ang kasamaan ni Jade Warlord. Ikinwento niya na nagsimula ang lahat sa isang piging sa langit para ipagdiwang ang mahabang buhay ng mga bathala sa pamamagitan ng pag-inom ng gayuma ng immortalidad. Sa gitna ng kasiyahan, biglang dumating ang Monkey King at nagpakitang gilas sa lahat. Humanga sa hiwaga ang hari sa unggoy kaya hinayaan lang niya ito, pero kabaligtaran naman ang naramdaman ni Jade Warlord na nagnitngit sa galit at selos. Nang magpahinga ang hari, pansamantala niyang ibinigay ang kapangyarihang mamuno sa Jade Warlord. Dito na sinamantala ng Sakim na Warlord ang pagkakataon at hinamon ang Monkey King sa isang tapatan. Hinding-hindi malupig ang Monkey King dahil sa tindi ng kanyang galing, kung saan gumagawa pa siya ng mga kawangis gamit lang ang sarili niyang buhok. Dahil dito, inilabas na ng Jade Warlord ang kanyang tunay na lakas, ang kapangyarihang magpapalutang at magmanipula ng mga matutulis na bagay para atakihin ang unggoy. Dahil hindi manalo sa tapatan, nalinlang ni Jade Warlord ang unggoy na magtuos sila ng walang sandata. Pero nang isasantabi na ni Monkey King ang kanyang baston, agad siyang ginamitan ng mahika kaya tumalsik ang sandata palayo. Dahil wala na ang proteksyon nito, unti-unting naging bato ang mahiwagang unggoy. Ngayon, kailangang maibalik ni Jason ang baston para magising ang Monkey King, isang misyon na tila imposible para sa isang teenager na tulad niya. Matapos kumain, pinagbayad ni Luyan si Jason, pero nagtaka ang may-ari ng kainan dahil kakaiba ang perang ibinigay niya. Saktong dumating ang mga kawal na ang pakay pala ay ang gintong baston. Dahil takot mamatay at hindi marunong makipaglaban, agad na ipinasa ni Jason ang baston kay Luyan. Dito na nagsimula ang gulo kung saan isa-isang pinatumba ni Luyan ang mga kalaban habang ginagawa lang niyang instrumento si Jason. Sa kanilang pagtakas, nakarating sila sa itaas at muntik pang mahulog si Luyan kaya napakapit ito ng maigi bago tuluyang lumanlan sa mga bubungan paibaba. Dahil sa takot,
Nag-alinlangan si Jason na tumalon kaya naabutan siya ng mga kawal. Buti na lang at sumaklolo ang isang babae na si Golden Sparrow at pinatamaan ang mga kalaban gamit ang matutulis na sandata mula sa kanyang buhok. Dahil dumarami na ang mga kawal, napilitan na ring tumalon si Jason pero pagbagsak niya ay napakapit siya sa baston na hawak ni Luyan. Dahil sa bigat ni Jason, hindi sila nakatagal at pareho silang nahulog. Agad silang isinakay ni Golden Sparrow sa kanyang kabayo at dumaan sila sa ibabaw ng mga kabahayan hanggang sa tuluyang makatakas. Kinaumagahan, tila nawalan na ng lakas si Luyan dahil naubusan siya ng iniinom na elixir. Dahil dito, nagpasya siyang hindi na ituloy ang paglalakbay. Sa takot na maiwang mag-isa, nakiusap si Jason na turuan siya ng kung fu para magkaroon ng kakayahang protektahan ang sarili at ang gintong baston. Sa huli, napapayag din niya ang lasing na master na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Inatasan ni Luyan si Jason na paluin ng kawayan ang mga damo sa kanilang dinadaanan. Agad itong nireklamo ng binata dahil wala pa raw siyang natututunan na kung fu. Pero bago pa siya makatutol, hinampas siya ng kawayan ng master at sinabing bukas na lang ang turo. Kinagabihan, nauwi sa pagkadismaya si Luyan nang hindi makuha ni Jason ang aral na nais niyang ituro gamit ang tasa ng tubig. Samantala, nagbahagi naman si Golden Sparrow ng isang kasabihan tungkol sa musika at sa instrumento mula sa kanyang ina na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang misyon. Samantala, nabalitaan ng Jade Warlord na nagkakatotoo na ang propesya dahil sa pagdating ng Seeker na may dala ng gintong baston, at walang iba ito kundi si Jason. Dahil dito, agad niyang ipinatawag ang White-Haired Witch upang bawiin ang mahiwagang sandata. Kinaumagahan, nagising si Jason na wala na ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang misteryosong tao na nakasakay sa puting kabayo ang biglang sumulpot at hinabol siya. Hindi nagtagal ay naabutan din siya nito at matagumpay na nakuha ang gintong baston. Dumating man si Luyan, huli na ang lahat kasabay nito ang babala na nagpadala na rin ng Jade Warlord ng sarili niyang mga tauhan upang tugisin sila. Narating nila ang isang lumang templo kung saan naroon ang misteryosong monghe. Binalaan siya ni Luyan na ibalik ang gintong baston kung ayaw niyang masaktan, pero hindi nakinig ang monghe kaya sumiklab ang isang matinding labanan. Walang sumusuko dahil pareho silang bihasa sa martial arts. Natigil lang ang gulo nang masalo ni Jason ang baston. Dito inamin ng monghe na naghahanap din siya ng Seeker para kay Monkey King, at napagtanto nilang si Jason nga ito. Natawa na lang ang dalawang master dahil hindi nila akalaing ang batang ito ang itinakda. Sa huli, nagpasya silang magsama para sa iisang layunin, ang maibalik ang baston sa may-ari at talunin ang Jade Warlord. Samantala, patuloy ang White-Haired Witch sa pagtugis sa grupo matapos matuklasan ang isa sa mga gamit ni Golden Sparrow. Sa kabilang dako, nagsimula na ang matinding pagsasanay ni Jason sa ilalim ng kanyang dalawang mahusay na master upang matutunan ang sining ng kung fu. Maging si Golden Sparrow ay nag-eensayo rin ng maigi para sa kanyang paghihiganti. Bitbit niya ang matinding trauma mula sa pagkabata, kung saan itinago lamang siya ng kanyang ina sa isang timba sa balon upang iligtas siya sa kamatayan mula sa kamay ng Jade Warlord. Sigurado ang dalaga na gamit ang kanyang patalim na gawa sa Jade, kaya nitong paslangin ang tila hindi mamatay-matay na immortal na Jade Warlord. Sa kanilang paglalakbay, natunton na ng bruhang may puting buhok kung nasaan ang grupo. Nakarating sina Jason sa disyerto at nagpahinga sa isang kuweba nang sumapit ang gabi, bago nagpatuloy sa paglalakad sa malawak na kapatagan ng mga bato. Dahil sa tindi ng uhaw, nagsalita si Sparrow na baka kayang pauwanin ni Luyan ang lugar dahil isa naman itong immortal ng Daoist. Sambit naman ng monghe magagawa lang niya iyon kung tunay nga siyang immortal ng Daoist. Sumunod naman si Luyan at nagsagawa ng isang ritual, biglang may bumuhos na tubig, kaya naman bakas ang saya at paghanga sa kanyang mukha. Pero ihilang pala ito ng monghe. Gayunpaman, nakatulong ito para makita nila ang bundok kung saan mayroong tubig. Habang patuloy si Jason sa kanyang pagsasanay, nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap ni Sparrow sa isang tila hardin ng mga bulaklak. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na usapan, biglang sumulpot ang bruha upang makuha ang gintong baston. Pakay niya itong ibigay sa Jade Warlord kapalit ng gayuman ng immortalidad. Dito na nagsimula ang matinding labanan, napakatapang ng bruha gamit ang kanyang latigo kasama ang napakaraming alagad. Sa huli, napilitang tumakas ang apat sakay ng kabayo dahil sa dagsa ng mga kawal. Lumipad pa itong bruha upang habulin sila. Akala nila ay ligtas na sila, ngunit nagpakawalan ng pana ang bruha kahit malayo na sila,
at malalang tinamaan si Luyan. Labis ang pag-aalala ni Jason dahil ayaw niyang mamatay ang kanyang guro. Sa kabutihang palad, may nakita silang bata at nagtungo sila sa lugar nito upang doon pagpahingahin si Luyan. Ngunit mukhang malapit na ang katapusan ni Luyan, at ang tanging pag-asa na lang para mabuhay siya ay ang gayuma ng immortalidad na nasa kamay ng Jade Warlord. Sinabihan ng monghe si Jason na hindi pa tamang oras para sumalakay dahil tiyak na mamamatay lang silang lahat. Ngunit kinaumagahan, napansin ng monghe na wala na ang gintong baston, dinala na pala ito ni Jason patungo sa palasyo upang ipagpalit sa gayuma ng immortalidad. Nakarating na si Jason sa kaharian dala ang gintong baston. Pinadaan siya ng mga bantay dahil hawak niya ang gusto nila. Sa loob ng palasyo, nakaharap ni Jason ang tuso na si Jade Warlord. Nais ni Jason na ipagpalit ang baston sa gayuma ng immortalidad upang mapagaling ang kanyang gurong si Luyan. Ngunit nais din ng bruhang may puting buhok ang gayuma dahil ipinangako ito ng Warlord sa kanya. Kaya naman, pinagtuos ng Warlord ang dalawa sa isang labanang hanggang kamatayan upang maging patas ang lahat. Handang-handa ang bruha na labanan ang lalaki, at bakas ang kaba sa mukha ni Jason. Habang patungo roon ang monghe at si Sparrow, nagsimula na ang laban at hawak ng Jade Warlord ang premyo. Nahihirapan si Jason sa mga palipad at pasipang atake ng bruha na bihasa sa sining ng pakikipaglaban, gamit ang latigo at buhok. Sa isang hagis ng buhok ng bruha, natapon ang gintong baston sa kamay ng Jade Warlord at natalo si Jason. Papatayin na sana si Jason ng mga kawal nang biglang dumating ang monghe at si Sparrow upang iligtas siya. Sa gitna ng kaguluhan, pinakuluan ng Warlord ang tubig hanggang sa maging kumukulong putik ito kung saan nakalagay ang anyong bato ng Monkey King. Lumipad ang bruha upang kunin ang premyo, ngunit hinarang at nakipagtuos sa kanya si Sparrow. Itinatapon naman ng Jade Warlord ang gintong baston sa kumukulong putik, ngunit lumipad ang monghe para makuha ito kaya naglaban silang dalawa. Sinugod si Jason ng maraming kawal, ngunit dumating ang mga mandirigmang bata upang saluhin ang pag-atake. Binitbit din nila si Luyan kaya tumakbo si Jason patungo sa gayuma. Natapon ni Jason ang gayuma, ngunit sinalo ito ng mga bata at ipinasa kay Luyan. Nang mainom ito ni Luyan, nanambalik ang kanyang lakas at ganap na siyang immortal, kaya nagpatuloy ang laban. Sugatan naman ang monghe sa pagtutuos nila ng Jade Warlord. Pagdating ni Jason, ipinasa ng monghe ang gintong baston sa kanya at inutusang ilagay ito sa estatwa ng unggoy. Matinding sugat ang natamo ng monghe nang harangin niya ang atake ng Jade Warlord. Sa paghampas ni Jason ng baston sa estatwa, naglabas ito ng malakas na alon ng kapangyarihan bilang hudyat ng pagkagising ng Monkey King. Namatay ang monghe at naging buhok, iyon pala ay gawa lamang siya mula sa buhok ng Monkey King. Nagpatuloy ang laban ng mga immortal. Nilabanan ni Luyan ang bruha. Akala ni Luyan ay nahulog na ito sa bangin, kaya bigla siyang tinalian ng buhok ng bruha. Buti na lang at pinutol ni Luyan ang buhok gamit ang patalim kaya tuluyan itong nahulog sa ibaba. Si Golden Sparrow naman na nais maghiganti ay nagpakawala ng kanyang mahiwagang patalim, ngunit sumable ito at ginamitan siya ng Warlord ng malakas na puwersa, kaya tumama siya sa haligi. Ipinagkatiwala ni Sparrow kay Jason ang patalim upang wakasan ang kasamaan ng Warlord bago ito mawalan ng lakas. Nang matulak ng malakas ni Monkey King ang Jade Warlord, tumama ang katawan nito kay Jason at natusok ng mahiwagang patalim na nagsisilbing lason sa kanyang immortal na katawan. Nahulog ang Warlord sa ginawa niyang kumukulong putik at tuluyang natunaw. Ngunit sa kasamaang palad, binawian din ng buhay si Golden Sparrow pagkatapos nitong magpasalamat kay Jason. Nagtipon-tipon silang lahat dahil nakabalik na ang Jade Emperor. Dala-dala naman ni Jason si Golden Sparrow sa pagbabaka sakaling mabubuhay pa ito, subalit malungkot na sinabi ng Jade Emperor na iyon talaga ang kapalaran ng dalaga. Kaya naman, lumuha na lamang si Jason sa matinding lungkot. Dahil natalo na nila ang Jade Warlord, binigyan si Jason ng emperador ng isang kahilingan, at sinabi ni Jason na nais niya lamang makauwi sa kanyang sariling mundo. Bago lumisan, masayang pagpapalam ang ibinigay ni Jason sa kanyang gurong si Luyan. Nagpasalamat din kay Jason ang Monkey King dahil sa pagtulong nito sa kanyang pagkalaya.
Sa isang ihip ng Jade Emperor, lumutang si Jason pabalik sa kanyang mundo. Bumalik si Jason sa eksena kung saan siya nahulog noon, na tila ba isang panaginip lang ang lahat. Napatingin siya sa paligid, at biglang dumating ang grupo at ang galit na si Lupo kung saan patuloy pa rin siyang binubugbog nito. Sinipa ng malakas ni Lupo si Jason kaya napaupo na naman siya. Hinamon ni Lupo si Jason na lumaban dahil gusto pa niya itong bugbugin. Ngunit biglang nabuhayan ng loob si Jason at tumayo. Naglaban ang dalawa gamit ang sining ng pakikipaglaban at hindi nagpatalo si Jason, tila dala-dala pa rin niya ang lahat ng kanyang natutunan sa kabilang mundo. Galit na galit si Lupo dahil palagi siyang natatalo sa mga atake ni Jason. Bumunot ng baril si Lupo, ngunit mabilis na umatake si Jason ng isang mabilis na sipa kaya napatumba ito. Dahil dito, natakot at tuluyang tumakbo ang mga kasamahan ni Lupo. Dumating din ang mga sumaklolo at binuhat ang matandang si Hop. Kinumusta ni Jason ang matanda at sinabi naman nitong mabubuhay pa siya dahil immortal daw siya, na tila basiluyan ang kanyang kausap. Itinanong din ni Hop kung matagumpay ba nitong naibalik ang mahiwagang baston, at masayang sumagot si Jason ng oo. Umalis na ang sasakyang pangmedikal upang ihatid si Hop sa ospital. Pagkaalis ng mga tao sa lugar, may isang babaeng tumigil at nagtanong kay Jason kung maayos lang ba ang matanda. Napahinto si Jason dahil nagtataka siya sa mukha ng babae. Nagsalita naman ang babae at sinabing nakita niya ang ginawang pag-api ng mga siga kanina, at hinangaan niya si Jason sa ipinakita nitong tapang. Nagpaalam ang babae at sinabing magkita na lamang muli, at masayang sumagot si Jason na oo naman, na tila ba matagal na nilang kilala ang isa't isa. Nagtatapos ang istorya sa patuloy na pagsasanay ni Jason sa tuktok ng gusali upang ipagpatuloy ang kanyang landas bilang isang tunay na mandirigma.